Naintindihan niyo po? Sa negosyo pong ito, okay lang na malugi ka, mag-fail ka ng 7 times. Pero yung 3 na parating, kung puro panalo, kakainin lang lahat ng talo. The good thing, I have already my system. It is in the grace of God, binigay niya sa akin, nung sistemang online, dinala ko po dito, ang nakita ko po, hindi na po direksyon. I'm always telling this, when I've seen my first company, I can see the direction of my life. When I'm in this company, nung nandito na po ko sa Iwon, ang nakita ko po, hindi na direksyon. Destinasyon! Nagiging madali ang lahat pag alam mo ang destinasyon. Wala kang pakialam sa direksyon. Ulitin ko po, it's too early to celebrate, but this is the mark. Every footstep na pupuntahan mo, mamarkahan mo muna bago mo hakbangan. Kaya dapat, alamin mo muna sa sarili mo, kilalanin mo sarili mo, alamin mo bakit mo ito ginagawa. At ako na po mag-a-advise. Pinagdaanan ko po yan. Siyempre, dahil lang kasama ko, asawa ko lang, siya ang una kong kontrabida sa buhay ko. Dumating sa punto, alam mo yung papower payaman ka, tapos pag uwi mo, nakabalot na yung mga damit, palayas na. Alam mo, hindi ko alam mo, minsan may strategy, siyempre, sa gwapong lalaki natin. Dumating sa punto, may ganyan, mga shirt na tawag natin, mga, minsan, natuto rin ako ng strategy na yun eh. Pero sabi ko, hanggang inbox lang naman yan. Wala namang seryosohan dyan. Pero siyempre sabi ko nga dumadaan sa proseso, ang hirap po na lahat ng tao na inaakala mo susuporta sa'yo, sila pa yung magiging kontrabida ng buhay mo. Kaya dumating sa punto, 6 na buwan, hindi po ako nagsimba sa simbahan namin. Naghanap ako ng ibang simbahan na wala akong kakilala. Kaya nga dumating sa punto, bumalik ako sa simbahan kahit papaano kasi on that first company, naranasan ko, naglabas po tayo ng sasakyan. So, shadow of experience, shadows of success, it's happened on my first company, but the structure right now is ongoing. At I'm very excited dahil even this month, next month, yung katas ni Iwon sa car incentives, makukuha ko na. At for sure, bago pa matapos ang anniversary, hindi ako papayag na isa ako at kasama ko sa negosyo ay hindi maging kabahagi ng first batch ng Millionaire Circle ng Iwon. Ulitin ko, sa Cebu po, nagsimula kami walang office. Alam nyo, hanggang ngayon, stretching market pa rin kami. Lahat ng PE namin, pag tinanong ang product, to follow. Bakit sinanay ko yung grupo ko? Mahirap eh. Kasi masarap pag mahirap. Tama ba? Naalala niyo yung first night nyo? Tama? Pag mahirap, kasi first night, walang kulambo, malamok. Now, hopefully guys, bigyan natin ng purpose bakit ito ginawa ni company. The reason of this event is not for us. Nandito kami hindi para magyabang. Nandito kami para ipakita. Destinasyon ang sinasakyan natin. Ang dami na pong mga tinatawag na mga leaders, 50% na magagaling po sa labas, nandito na sa industriyang ito. At 50% bubuuhin pa lang ngayon, kasama ka dun. Ulitin ko po, nag-network po kami sa Cebu, wala pong opisina, walang produkto, walang upline, pero nakapagpa-resign po kami ng mga empleyado doon. SM, malapit na po kaming iban doon sa Ayala. Kasi yung mga halos lahat ng sales lady, pati minsan yung sumusunod na guard, kinakausap na rin namin. Kasi ako, nag-o-online po ako, ang offline hindi ko pinababayaan. Sabi ko sa grupo ko, mag-o-online tayo para mag-offline. Because paano ka nag-build na magandang relationship na puro kayo inbox? Sabihin nyo sa akin, nagkaroon ng successful marriage na inbox lang. Maliban puntahan mo yan, di ka pwede kasal, inbox lang. Tama ba? So, this business is all about keeping relationship. So, kaya lang, syempre, una mong relasyon aayusin
relasyon mo kay God. I'm not perfect, but I can see the improvements na nangyayari because of this industry. So hopefully guys, ikaw na nakaupo ngayon, nakasalalay sa'yo, sa iyong mga kamay, hindi sa upline mo, hindi sa company. Yung pag-asenso mo dito, sabayan po natin yung gigil ng company. Hindi pa po totoo yung mga ranking na to, hindi pa totoo. It is only a mark. In the next year, doon natin, kaya palagi sinasabi, in the 1 year from now, makikita natin kung sino ang totoo nagtatrabaho. At naniniwala ko na ikaw na nakaupo ka dyan, makikita mo ang bunga ng tinrabaho mo at ipagmamalaki mo to sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Two weeks pa lang po kagagaling ko sa Hong Kong. I've seen the potential of the market. Alam niyo, nakakatuwa, nung pumunta ako ng Hong Kong at Singapore, wala akong alam sa mga dokumento. Ikwento ko lang po ako, total kakainin ko na yung oras nung dapat may nagsalitang isa. Kasi dumating sa punto, mas maganda pala pag wala kang alam, pero meron kang gigil. Dahil gusto ko makarating na ibang bansa, wala akong alam na may immigration pala, wala akong alam na may ganong proseso pala, basta pumunta lang, kumuha ng pasaporte, nakalusot po ako. Kasi wala akong alam. Nakalusot ako ng Hong Kong, nakalukot sa Singapore, pero ito ngayon, dahil nakatatak sa utak ko, dahil wala akong alam, gusto kong pumunta ng Kuwait, gusto kong pumunta ng Taiwan. Eh, malupit yung palang Taiwan at Kuwait, may visa. Eh, wala akong alam. Pagsalang ko doon sa mismong counter, check-in, hinanap, nasaan yung visa. Ano yun? So, kinabukasan, kubuha na naman ako doon ko naintindihan. I waste my money because of ignorance. One thing I've learned in this industry, kailangan magkaroon ka ng maraming kaalaman. Yakapin mo ang upline mo, ang sponsor mo na magtuturo sa iyo. Hindi, wag mong tingnan kung ano ang resulta niya. Tingnan mo yung ituturo niya sa iyo. Dahil bago magsimula ang pagyaman sa tinatawag ng pisikal, sa pag-iisip nagmumula. Nagiging madali ang mahirap dahil sa isip mo palang madali na. Dumating po sa punto sa Hong Kong, inaral ko po ang kultura. I've seen the interest of the OFW para libangin ang sarili nila, sumasali sila mas sa beauty pageant, kung ano-ano na lang racket ginagawa nila, para lang libangin ang sarili nila, makalimutan nila na malayo sila sa pamilya nila. At from that interest, I see the purpose of Gold Caviar. Kaya palapakan po natin yung products natin. Kaya pag tinitingnan ko, may-ari, kumpanya, produkto, lahat foreordained. Pag sinabing foreordained, ang nag-create mismo siya. Kasi bakit? Siya ang nakakaalam na ano yung kailangan ng company. Yung mga leader, kaya ikaw nakaupo ka dito, pasalamat ka. Bakit? Isa ka sa tinawag ng Diyos. Alam niya mabuti ang puso mo. Tingnan mo katabi mo, kung mabuting puso, sa kabutihan niya tumutulo ng laway. Nakatulog na pala. Okay, so, wag niyo pong tingnan kung sino yung mga ranking ngayon. Tingnan po ninyo na yung company. There are so many places. Sa probinsya mo, pangarapin mo, ikaw ang top 1. Ulitin ko po, kung magsimula sa'yo, sa sarili mo palang top 1 ka na. Sa grupo mo palang top 1 ka na. Sa probinsya mo, top 1 ka na. At along the way, makikita mo na your hard work magdudulot ito na masaya. Hindi pera pinag-uusapan. Kasi kung titingnan ko, kung ko na pumunta ng Hong Kong, kasi ang gastos. Ang kita lang, ubos na doon sa gastos. Pero what I'm building right now is the relationship. The service, every time nagpapadirect po ako, nag-sponsor, ang kita ko responsibilidad. Niyaya mo yan, in-excite mo, pagkatapos later nun, iwanan mo. Pag hindi ka sinumpa ng Panginoon. Kaya ikaw nagdidirect ka, alagaan mong direct mo. So, I don't know kung ano po ang nasa isipan po ninyo ngayon. Maaaring iba sa inyo na-excite. Iba sa inyo na-inspire. But along the way, ikaw pa rin na magde-decide. May advice lang po ako. Okay lang po? Yes. Kaya nga po sinikap ko magkaroon ng resulta para kahit pa paano may karapatan tayo magsalita eh. Tama? Resulta po ng network marketing, nagbe-base po sa dalawa. I've understand from what I've studied. Number 1, the perfect timing. Congratulations, nandun tayo lahat.
Second, from my experience, the multiple heads. Matuto tayo sa karanasan ng may-ari. 3 heads, 3 accounts, kumita ng 120 million. Kaya doon ko na-catch yung vision. Kaya kung ikaw nahihirapan ka ngayon, wala kang makuha, sarili mo, paramihin mo muna. I-create mo foundation ng negosyo mo. Kaya kami sa mababaw dahilan mo, 8,880 lang nilabas mo eh. Tama? Laliman mo. Ang paglalim niyan, walang balikan. Walang atrasan. Doon ko mindset ang mga leader ko. Na bago ka bumalik sa pamilya mo, dapat bit-bit mo yung karangalan. Hanggat meron kang option sa buhay mo, hindi mo makikita ang direksyon o destinasyon na sinasabi ko. Pinanganak po ang Iwon sa kahandaan, kasanayan. Kaya, 3 buwan naman po ang lilipas. Binigyan tayo ng pare-parehong 24 oras. Binigyan po tayo ng pare-parehong lakas. Iba-iba nga lang natin paano gamitin. By your desire and by your deep reason, you can maximize those hours. Gagaling at gagaling ka dito, kahit walang upline. Lalabas ang angkin mong galing, kahit walang ibang tao. Dahil mismo, ang kasama mo araw-araw, yung naglikha sa atin. He protect me every time. Pumupunta ako sa iba't ibang lugar. Ang daming mga challenges, pero sa kanya lang ako umasa. Kaya kahit ako nakagagawa ng mali, alam ko napapatawad niya rin ako. Dahil kabila nun, gumagawa rin tayong kabutihan. So bago pa po maubos yung mga tao sa harapan, at kumukunti po tayo, sana nag-CR lang. Kasi gusto ko po, masasabi ko lang po, mag-decide ka mamaya. Kung kami nagawa ko, na walang upline, kung ako nagawa ko, na wala akong matas na pinag-aralan, sabi ko nga, 3rd year lang, kung ako nagawa ko, na walang resources, how much more ikaw, magagawa mo rin yan. So sa Iwon, may-ari pa lang, tingnan mo na. Panghawakan mo. Yung lalim ng dahilan nila, sabayan natin ang dahilan natin. At walang dahilan na hindi ka makakasama sa tinatawag natin mga awardees. At yung award na yan, hindi mo yan kinuha para ipagyabang, para gamiting resources, makatulong sa ibang tao. So paramihin po natin yung channel of blessings. You need to become a channel of blessings to other people. Once again, maraming salamat po sa mga board of directors. Maraming salamat po sa mga upline na Ma'am Christy, kila Ma'am Nora, kina Sir Vice Dennis, Vice Anthony Gatchalian, yung mga asawa po nila na pag nag-uusap po kami, isa lang ang hangarin namin, may taguyod po ang direksyon ng kumpanya. Maraming salamat sa mga cross lines, especially sa mga uplines. Hindi ko na po isa-sign, sobrang dami niyo na po. At maraming salamat din po sa lahat na pumunta ngayon. Naniniwala po ako, may purpose po kung bakit po tayo nagkita-kita ngayon. At alam ko po na marami pa tayong pagsasaluhan ng mga biyaya na for sure, extraordinary yan. You need to think and accept that you are extraordinary. You are foreordained to become millionaires here in Iwon. Lastly, kay God. Dahil kahit gaano kaganda ng sistema, pag mali ang hangarin mo, you cannot develop that system. Once again, ulitin ko po, ma-expose ka sa maraming activity, kaya dapat open-minded ka sa lahat ng training, ma-involve ka, effort ka, then mag-upgrade ka para hindi ka mapang-iwanan. So sana nakatulong po yung advice ko, ulitin ko po, ang Iwon, nagsisimula pa lang po tayo. So sana po lahat po tayo makarating sa isang destinasyon, ang mag-create, itaas ang kalidad ng bawat Pilipino, lalo na sa industriyang ito. Huwag na po kayong tumingin kung saan-saan. Tingnan nyo na lang po yung direction po ng kumpanya. Dahil ako na po magsasabi, magkita-kita tayo after 3 years. Mark my words. Ibang klase po ang tinatahak ng Iwon. Because there is one guy. Kaya lahat ng pagdating, products, siyang nagbigay. Yung mga tao, yung nga nangyayari po ngayon, that is process. Kaya I'm very, very excited
Kung pwede lang isaksak, kaya sabi ko sa mga tao ko, yung excitement na yan, sana bit-bitin mo maging kaalaman. At yung kaalaman, maging galaw, para gumalaw-galaw. Kasi pag hindi ka gumalaw, malamang, may stroke ka. Okay, so ulitin ko po, sana po nandito na tayo sa elevator. Huwag na po tayong lumipat ng ibang escalator. Ha? Mamay maksidente pa tayo dun eh. Pagpunta mo sa elevator, ano pang gagawin mo sa elevator? Na-aksidente ka na. Baldado ka na. Sayang naman. Kaya, dun po sa mga kaibigan ko pong nakikinig po ngayon dyan, pwede po kayo mag-isip. Dahil, okay, so once again, maraming salamat kay God. Dito po sa I1, panalo pa lang. Lahat po tayo, pwede pagpalain. And good evening. At humayo tayo at magpakarami. Salamat. Okay, yun na ba ang palakpak para sa top 1 natin? Yan! Okay, grabe. Pang maalala mo kaya yung kwento. Tama po ba? Okay, so ngayon po, tatawagin ko muna yung mga board of director natin, our President, Charles Langurayan, and Vice Dennis. Kasi po, yung next natin is awarding of certificate para sa ating top 5. So, again guys, mamaya na po. Okay, sige. So, we got changes. So, anyway, let's move on for our, of course, yung papakinggan natin, the CEO and our President. Okay? So, napansin ko naman dun sa likod, pwede, you can fill in the seats dito sa harap kasi mas maganda na dito kayo. And ang maganda po ngayon, guys, kasi huwag kayong munang umalis. Bakit po? Mayroon tayong raffle. So, yung hindi pa nakasulat ng attendees nyo, you can go to our receptionist, look for Miss April, para po mamaya magra-raffle po tayo. We got 10 winners na maano po ngayong tonight. Okay, so, but before that, of course, papakinggan muna natin. So, it's, seryoso to, kasi bakit? Yung mga nagsasalita kanina, guys, how inspiring yung buhay nila at kung anong resulta na nakuha nila, bunga po yun sa pinagtrabahuan at because po yan sa mga trainings na naatinan. So, hindi okay sabihin na, ay paulit-ulit kasi lagi taga Saturday naririnig ko na po. Di bali na magutom ka tonight, di bali na magpuyat ka tonight, may iuwi ka naman na maraming learnings. Tama po ba? Ako nga kapatid na nga ng presidente natin, lagi-lagi pa walang kasawaan akong nakikinig sa lahat ng mga trainings niya. Naglilista pa. Yun nga, the other night, nag-usap kaming dalawa. Sabi ko, Tolo, Sizzle mo pa nung El Pueblo, 2013, lahat pa nasulat ko. Ako nga unang-una nakaalam ng kwento ng buhay niya. Detalyado pa, nakasulat lahat. So, huwag mo sasabihin na, ay, alam ko na yan. Tama? Empty cup muna tayo. So, is he ready? May parang nag-British accent. Natuloy ako. Okay na siya? Okay, so ready na po. So, pwede tayong tumayo para hindi na galaw-galaw muna. Okay. So, can you guys stretch out? Okay. So, isang I1. Naku, wala na. Medyo gutom na, halata na. Ulitin ko, isang I1. Dalawang I1. Tatlong I1. At milyong-milyong palakpak for our CEO and President, no other than Mr. Charles Langurayan. Yan lang bang palakpak natin? Yan. Palakpak. Milyon-milyong palakpak para sa nag-intro sa akin. Dapat malakas palakpak nyo. Ayaw, bakit? Tanungin nyo kung bakit. Kung walang taong yan, wala ako sa industriyang to at wala ako sa harap nyo ngayon. Dahil siya yung nag-invite sa akin sa ganitong business. Okay? Sino po mga first-timer? Pakitas po ng kamay. Pwede na po kayong umuwi. Tapos na po. Joke lang. Palakpakan natin sila at welcome na welcome po kayo. So, hindi namin alam kung paano kayo naimbitahan dito, pero normally kasi yung mga ganitong event, sisel sa mga member. Kung napansin niyo, binura niya. Kasi ang daming nakasulat pupunuin ko to lahat.
So aabot tayo ng anong oras? Umaga. Okay lang ba? Okay lang ba umaga? Abutin. Pangarap pinag-uusapan at pagyaman. Sabi ng first timer, ano ba itong dinala nyo sa amin? So normally, pag ikaw bago at atin ka sa ganito, ang dami po, no? Ang dami pong mga success story, nakaka-inspire. So pag ikaw first timer, dalawang nasa utak mo. Pwedeng hindi mo paniniwalaan, pwede mong paniniwalaan. Pwede mo silang ngangaan, pwede mo silang kakasuklaman. Tama. So dalawa yan, either negative o positive. Pero ganito lang po ang point ko. Pag ikaw ba yung nag-negative, anong makukuha mo? May bayad ba yon? Pag ikaw ba yung nag-positive at na-inspire, pwede ka bang yumaman? Oh. So saan tayo? Negative, positive. Ayun. So dapat sa positive ka. Tama? So yung gutom, ayan nyo, lilipas din yan. Di ba? Sinong gutom dito? Taas ng kamay. Di ba? Ayan nyo muna. Ang importante, gutom tayo sa pangarap natin. Tama? So anyway, good evening po sa lahat. So ako po yung chairman and CEO, president na rin ng company. Ako yung founder. Ako yung nagbuo ng team. Insawa ng Diyos. Right now, going to 10 months, 9 months, 10 months na tayo. But nag-opening tayo ng opisina para may idea lang po kayo. Nag-start kami ng conceptualization, March. Nag-resign ako sa pinanggalingan kong company, February. So March tayo nag-start na gumawa ng complan. Okay? Then April, nabuo namin. April po, nag-start kami nagtanggap ng PN. So yung mga nagjo-join. So yung first month namin, very exciting. Kasi bakit? Wala kaming produkto, ang sales namin nasa 12 million. Okay? And hindi pa siya na-break. Hindi pa to na-break sa totoo lang. Kasi ayaw ko magyabang at ayaw ko mag-hype sa tao. Hindi pa to na-break, dumating yung produkto nung May. Until now, hindi to na-break ang sales na yan. 12 million. Kaya nag-iisip kami, kailangan tanggalin na lang lahat ng produkto. Wala ng produkto para tumas ulit ang sales. So, nag-start kami. Itong May, dumating produkto. Okay? So, dumating products. Initial lang yun na products. Yun yung juices, para lang may masabing produkto. Kasi pag walang produkto, illegal. Tama? Okay. Ang pag-put up ng company, hindi madali. Hindi siya madali, sa totoo lang. Hindi to overnight. Actually, in preparation, it takes 6 months, 8 months to 1 year. Ganun po kadali. Kasi management, papers, products, lahat po yun. Ang network, madali. Kasi bakit? Networker na kami. May sarili kaming group. Mabilis kami mag-build. So, dumating yung produkto, and nagbukas tayo ng opisina para alam nyo lang, yung sa So baby pa siya. Batang-bata. Tama? So siyempre pag bata, normal, maraming challenges. Hindi pa ganun tayo karami. Kasi hindi pa naman tayo nag-momentum. Okay? So, yung mga kumita natin, yung kanina, yung overall top 1, kasi this is every 4 months to eh. Every 4 months may ranking tayo. So yung kanina, yung overall, yun yung Rocky Laude, siya yung overall top 1, dikit sila nung Marlon, which is downline niya. So kumbaga siguro nag-usap silang dalawa eh. Sige pare, pagbigyan muna kita, ikaw muna top 1 ngayon, para at least mabago naman. Hindi ko alam kung may usapan sila kasi hindi naman to mag-crossline, mag-upline mga to eh. So mabait yung upline na pagbigyan. So ngayon siya naman nag-top 1. Diba? So pwede ba palakpakan natin yung mga nag-share? Palakpakan natin. Of course, sila tatlo, sila Elmer Sorisca, sila yung naglalaban. Okay? So right now, anong status ni company? Ang pag-put up ng company, guys, to tell you honest, sa mga members sa first timer, mayroong stages na pinagdadaanan. And very crucial pag hindi mo alam ang stages na pinagdadaanan. And of course, malalaman mo yon the moment yung history alam mo. Ang history naman, malalaman mo the moment na involved ka doon. Ano bang background ko? Okay? I've been in this business for the past 14 years. So, ibig sabihin, hindi po ako bago sa negosyo. 14 years na po ako.
tinatawag na perfect timing. So dumating sa point na sabi ko, para ba talaga ako sa industriyang to? Nagiging question sa isip ko. Pero guys, tumuloy po ako. To the point na dumating yung timing sa akin, that was way back 2006, dun sa pinanggalingang kumpanya. Kami yung nauna. Kami yung pioneering. So nung nag-start ng company, very challenging. Ang opisina namin, maliit pa to. 80 lang kasya, siksika na. Walang cashier. Kaya bibira may nagpupunta sa opisina, kinakausap sa walang CR. So pag may invite ka, pag dalawa invite mo at nag-CR yung isa, sigurado hindi na makabalik. Either na-plus na sa CR o either umuwi na. Kasing layo ng CR eh. But I catch the vision. Sabi ko, ito yung tamang oras at ito yung kumpanya na nakita ko na timing na para sa akin. To cut long story short, lumipas yung 9 years. 9 years guys, ang total ko na kinita is more than 120 million. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. May isa akong kaibigan, nakasama ko dati, hindi nagseryoso. 8 years bago kami nagkita. Pero buti nandito, kasama ko na siya ngayon. Palakpakan naman natin si Mr. Ian. Okay? Na 8 years ha. Sabi ko kasakal kami na pare, tingnan mo ha, ang bilis ng panahon. 8 years na pala na hindi tayo nagkita. After 8 years, yung mga hindi nagseryoso, wala nangyari. Kaya guys, yung mga nandito ngayon na distributor na matagal na sa industriya, kaibigan, huwag nyo laruan ang network marketing o yung kumpanya. Seryosuhin nyo. Tama? Kasi yung oras ang bilis lang eh. Okay? So, 14 years, nakita ko yung history. Bakit ang company nagsasara? Anong pinagdadaanan? Well, ang unang networking na pumasok, kung titingnan natin, ito yung mga nauna like Amway, banggitin ko na lang iba, FLP, DXN, ang tawag sa marketing plan nila, stair-step. Okay? Stair-step marketing plan, may posisyon. So, ganun ang nangyari. Nung pumasok sila, ito, mga foreign company to. Okay? Ang produkto nila, ang tawag sa produkto, supplement. Ang gaganda ng mga produkto. So, dito ako nanggaling, si Vice Dennis dito rin, tapos dito kumita sila nila, Anthony Gatchalian. So, ito, for the past ilang years, maraming tao na bagong buhay. Yun nga lang nag-innovate. Nung nakita ng mga Pilipino, ng networking, tinatanggap sa Pilipinas at maraming yumaman, gumawa sila ng networking mga Pilipino. Yun nga lang, ang gumawa ng mga Pilipino, ang nag-start, mga business person. So mga business person to. Ang ginawa ni Manila, ginamit nila na Complan is by ng kumpanya, tapos nagsasara yung kumpanya. What if magtayo tayo? So that was way back 2006, 10 years ago. May tayo, AIM Global Workers. Diyan sila. Ayan company na. Ayan punuin ang MUA Arena. Royal, ang naging presidente, networker. Uno. May-ari, networker. Sabihin, lumaki itong kumpanya, ang produkto nila, marketing plan nila is binary. Ang marketing plan, binary, ang produkto na ginamit, supplement at skincare. So nakita namin, nung nagbuo kami ng kumpanya, na ang company is very strong ang binary. Para tumagal lang, magkaroon lang siya tinatawag na reorder. Kaya ang flagship product line natin, cosmetic or skincare, yun yung by March, full blast na, darating na yung gold caviar natin. Pwede natin palakpakan yun? Exclusive sa atin yun. This coming July, maglalabas kami ng magandang supplement. Dahil dalawa lang ang focus, health, products, tsaka cosmetics. So pinagsama natin. But again, right now, ang kumpanya nasa formulation. So very crucial. Formulation, after that, papasok ang concentration stage. After that, transition, bago siya mag-momentum. And siyempre, magpaplato yan. Mag-i-expand yan into international. Yun nga lang, kung bakit namin nagagawa.
Bakit namin nalagpasan to itong formulation stage? Kasi bakit? Una, nakita namin yung history. Alam mo, nag-uusap nga kami kanina ni Vice Dennis. Sabi ni Vice Dennis, nung nakaraang sisel, sobrang dami natin. Yung mga naunang sisel, compare sa ngayon, in fairness. Sa totoo lang. Ang sabi ko nga sa kanya, number one, na-cost natin kasi yung first product na parating sa atin, dahil bago pa lang ang shipment, hindi ganun kadali. Alam mo, sa totoo lang, to be honest mga networking company, kung hindi siguro kagaya namin, na mga network builder, sa totoo lang, yung kumpanya magsasara na sa pinagdadaanan right now. Which is si AIM, si Uno, ganun din, nagdaan din doon. Naalala ko nga, dumating nung point, time nung Frank Swiss ko, naalala yung investment. Yung Uno, very na-inspire po ako dyan. Dumating sa punto, wala ng taong opisina niyan. Tinemporary close yun. After ng Frank Swiss, inopen ulit. But look at right now. Sobrang dami nila. Lumaki sila. You know why? Sa AIM dati, kung naalala nyo yung produktong nagkaroon ng problema na hindi makapasok imported product, Melanin ba yun? Yung gatas na nagkaroon from Hong Kong, di ba? Lahat ng imported na produkto, naka-ano lahat sa custom. 4 months, 5 months, wala kaming products. You know why, guys? Ang daming umalis. Ang daming nag-quit, ang daming nagsabi magsasara ng AIM Global. Pero dahil strong ang leadership ng mga may-ari, look at right now. Yung mga nag-umalis at nagsabi nagsara, kaibigan, pinanginayangan nila yung lumipas na opportunity. And which is ayaw namin mangyari sa inyo right now. Okay? So, ibig sabihin, sige, tuloy po. Marami kayong may encounter dahil nagsisimula pa lang tayo. Normal yun, marami kayong may encounter. Pero lahat ng may encounter yun, ito lang guys, hindi ko papahabain. 30 minutes na itong topic ko. Alam niyo, napakasarap yung ma-recognize ka. Masarap yung hindi ka audience. Tama-tama. Masarap one day magsasalita ka. Kahit kabado ka, nanginginig ka, pero ikwento mo yung success story mo at kinita mo. Tama-tama. Kasi sa pagiging empleyado, karamihan, boss lang nagsasalita, manager lang Tama? So dito, nabibigyan natin ng break. So, napakaganda doon magsisimula yung ma-recognize ka. Kaya ako po dati, nung ako nagiging audience lang din sa mga ganitong event, ang nagiging mindset ko sa sarili ko, darating ang time, ma-recognize din ako. Kasi bakit? Una sa eskwelahan, never ako nagkaroon ng honor. So sabi ko, darating ang time, magiging sikat din ako dyan. Darating ang time, ako naman ang magkikwento, and nangyari po yun. You know why? Kung bakit nangyari yung recognition na yon? Guys, simple lang. Dahil sa tinatawag na vision. Nagkaroon ako ng vision sa sarili ko. And very important to. Mayroon kang vision sa sarili mo. Visualize your future, 3 years, 4 years from now. Imagine your life. Imagine your goals. Imagine your family. Anong gusto mong ibigay sa kanila? Kasi very powerful itong tool na to Etong magiging punan mo sa totoo lang, hindi yung entry. Sa mga first timer, yung ipapakita sa inyo na negosyo, may ilalabas kayo, hindi yun ang puhunan. Ang puhunan mo ito. Yung makikita mo sarili mo na ang future mo magiging maganda sa kumpanyang to. Lalo na nandun na kayo sa perfect timing. And of course, para mag-materialize yung vision na yan, kailangan magkakaroon ka ng belief. Tama? Maniwala ka na yung vision na nakikita mo sa sarili mo, mangyayari siya in time. Tingnan nyo to, kung gaano ka-powerful ang vision. Pikit nyo mata nyo, pikit nyo. Pikit nyo lahat, tusukin ko yan. Pikit. Ma'am, pikit. Nakikita ko yan. Pikit lang. Huwag matigas ulo. Huwag matigas ulo. Sir, lahat nakapikit? Okay. Imagine niyo to. Makikita kayo or may hawak kayong mangga, binalatan, maniba lang. Sabihin nyo sa akin anong hawak nyo ngayon? Maniba lang. Maasim ba? Maasim? Maasim o matamis? Maasim. Isasawsaw mo ngayon yan sa asin at kakainin mo, isusubo mo. Pag yan ba'y sinubo mo, anong lasa? Maalat na? Yung iba di sumagot, tulog na? Hindi ko sinabing matulog kayo Anong lasa? Sabihin nyo ulit, malakas? Okay, pikit nyo, mata nyo. Pikit nyo. At dilat nyo na. Buksan nyo na mata nyo. Yan. Okay. Tanong, may hawak ba kayong mangga? Naramdaman yung maasim? Yes, because of this. At because of this, naniwala kayo sa sinasabi ko.
kailangan palagi saksak nyo sa mind nyo. Na habang mangyayari ang malaking pangarap, bago mangyari to sa inyo, yung pinapangarap nyo na kotse, pinapangarap nyo na kondo, magandang bahay, savings, travels, guys, you need this. And may paniniwala ka. Maniwala ka someday. You create team. Magkakaroon ka ng team. Malaki, hindi maliit. And one day, magmumotivate ka, magsasalita ka at mag-i-inspire ka na ikaw nang titingnan. But before that, para mangyari to, kailangan, you need to invest time. Kailangan magkaroon ka ng oras sa ganitong negosyo. Lahat tayo na nag-aral, nag-alat tayo ng oras sa eskwelahan. It takes 8 years, 4 years, and 4 years. Tama-tama. Para magkaroon ka ng tinatawag na diploma. May lisensya ka. So, ito ganoon din. Kung naniniwala ka at mayroon kang vision sa sarili mo na one day, dito ko makukuha yung pangarap ko sa buhay, guys, mag-create ka ng team. To create team, you need time. Kailangan wag ka mainip sa mga training, sa mga sizzle na to. Kasi itong tool mo itong gagamitin mo. You think after 3 years, 5 years from now, ganun pa rin bang buhay mo pag mayaman ka na? Hindi na. Ako dumaan ako dyan. Pero hindi ako inaabot na madaling araw sa training. Pero dumating ang time, nung ako na yumaman, wala na, ang dami ko ng oras. And this business, kailangan mo bigyan to ng oras. Lalo na very challenging sa mga empleyado. Kasing question mo, paanong oras ko dyan? Ikulan ako sa oras sa trabaho ko eh. Tama? Ang gusto ko iparealize sa mga empleyado, guys, sorry to say this, nagtatrabaho ka at nag-aalat ka ng oras sa hindi mo pangarap sa pangarap ng ibang tao. Sana ma-realize yun. Tama? Kaya kulang ng oras ang isang tao dahil simple lang. Dahil hindi mayaman. You know why? Pag sobrang yaman mo at marami kang pera, guys, kahit hindi ka magtrabaho, marami kang oras. Kasi hindi ka mag-alala eh. Kaya ka nagtatrabaho kasi pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kikitain. Nagets niyo ako? At sa totoo lang reality, ang magsasabing walang oras, kaming mga mayayaman. Kasi bakit? Kumikita kami ng malaki. Nagets niyo ako? Pag maliit ang kita mo at wala kang oras, maliit gamit ang oras mo. So gamitin mo sa tama. Sayang eh. Minamaximize ng ibang tao, pero ang result nito, ang pangarap after 5 years, 10 years, ganun pa rin. Kaya pag makikita mo isang empleyado, pag tinanong mo, kamusta ng buhay, ganun pa rin. Oh, kamusta na? Manager na ako. Oh, manager ka na, ang posisyon mo pa lang, ganda na. Pero titingnan mo, anong pangarap, anong resulta? Tama? Malamang ang kotse, hindi pa rin cash. Hindi ko po sabi na pangit yun. Ba't dagdagan mo? Nagets niya ako? So ano ka ng oras, very challenging. Of course, guys, kailangan ng excitement. Kasi yan ang energy mo eh. Dapat excited ka. Tama? Ganun dapat. Excited ka. Alam niyo, etong A, kailangan may action. And of course, kailangan guys, para makuha mo yan, ang kabuuan, you need to maintain. You need to maintain. So it's about time, excitement, action, ang katumbas ng belief. Tama? So very important yan. Para makreate mo yung team, naniniwala ka at bigyan mo ng oras, yung excitement mo yan, lagi everyday. Ang action mo kailangan palagi. And of course, maintain. Merong kwento regarding this. Merong magkakaibigan. Ito magkakaibigan, kaklase, simula elementary hanggang high school. Pagdating ng college, naghiwalay sila. 10 years, 20 years, bago nagkita, pumunta sila ng ibang bansa. So since iba-ibang bansa sila nagpunta, nagkaroon sila ng iba-ibang religion. Okay? Iba-ibang religion nangyari. Meron bang Muslim dito? Taas ng kamay. Ayun, o Muslim. So ano nga mga ano nyo? Allah? Oh, so Allah. Okay, so merong Muslim. I-out ko muna doon, ha? Oh, i-out ko si ma'am. Ibang-iba, no? Buddha. May Buddha ba dito? Buddhist? Oh. So yung isa, napunta ng Thailand or Japan, Buddha. Oh. Ano pang iba? Ano pang iba yung ano pang religion sa buong mundo? Buddha. Ano pa? Yung baka, ano ang baka? Hindu ba yun?
Ano tinatawag nila? Baka. Ano pa yung isa? Anong pang iba? Ang alam nyo? O ano yung anong udyo? Ha? Ano pa? Ano pa? Ano pang iba? Baka, tapos yung Buddha, yun naman yung mga Chinese. Wala na ibang religion? Sige. Bawasan natin, 2 na lang sila. Kasi hindi ko tayo isasama si ma'am, baka kwento kasi. Okay? So 2, Buddha, tapos itong isa naman, yung tawag doon? Hindu. Baka naman na tinatawag niya. Naglabanan ngayon sila, nagkwentuhan, nagyabangan. Sabi nitong isa, alam mo, sa akin ang pinakamatinding reliyon. Totoong reliyon na kaya ko iligtas ng Diyos ko. Sabi naman ng isa, nung baka, di ba? Alam mo sa akin buhay 3 kasi yan Dagdag na natin Kristiyano. Sabi naman ng isa, kwento lang to Sabi naman ng isa, alam mo sa akin, hindi ako umalis. Christian pa rin ako. Totoo pa rin to. Alam mo, nagkaroon ng hamunan. Para malaman natin kung sinong totoo na Panginoon na pwedeng iligtas, tumalon tayo sa 20th floor. Kung sinong maliligtas at hindi mamamatay, yun ang totoong Diyos. Habang tumatalon, sumigaw. Tama? Ngayon, may 20th floor. Haba, in-announce sa buong kapaligiran na may magkaroon ng paligsahan para malaman kung sino yung totoong Diyos. Ito matindi, guys. Ngayon, nung nandito na yung 3 tao, nauna ngayon, itong baka, ang reliyon niya. Diba? Hinduism ba yon? Tumalon, tinawag yung baka, baka! Nakita niya, 10th floor, baka! Dami nanonood. Diretso, low gravity, baka! Boom! Patay. Patayan. Durog. Yung sumunod naman, itong Buddha. Susunod yung Buddha. Talon. Buddha! 10th floor. Buddha! 5th floor. Buddha! 2nd floor. Buddha! Lumutang. Buhay. Palakpakan mga tao. Di ba? Palakpakan tao. Ito yung nahuli, isa. Kristiyano. Hindi ko alam kung anong denomination yan as Christian. Ha? Tumalon. Tinawag niya rin. Ama! Kung ano man, ang tinawag niya. Tinawag niya, pak! Pagtalon. Nakita niya yung 5th floor. Tumatawag siya ng Diyos niya. Alam mo, nakita niya, dire-diretso. 2nd floor na, tinatawag niya pa rin yung Diyos niya. Dire-diretso. Bago dumating ng 1st floor. Buddha! Nagpalit na. Kulang ang belief system Alam mo guys, kailangan 100% yung belief system mo. Kaibigan. Etong tanong ko sa inyo. Sa mga member. Naniniwala ba kayo na 3 years, 5 years from now, ang pangarap nyo makuha nyo dito? Okay. Alam mo, madali sumigaw Parang isang kwento, yung isang acrobatic na tao, alam mo yung tali, itatawid yun sa 20 floor na building to 20 floor, tapos 50 meters, alam mo nagbabicycle siya, na ang bicycle niya, yung rim lang, tapos mag-isa lang, nag-acrobat. Ngayon, bago magsimula, 20 floor yun building to building may tali. Dito siya magsisimula. Mayroon siyang bike na iisa lang ang gulong. Mahangin 'yan. Alam mo, ang sabi ng taong 'yon, sino bang naniniwala sa akin
na kaya ko tawirin na hindi ako mahulog. Alam mo lahat ng audience, nanonood, na nagbayad? Kami! Palakpakan. Dahil sa paniniwala nyo, makakarating ako. Susumigaw ngayon. Sigaw nga, sino naniniwala? Hindi kayo naniniwala, hindi makakatawid yun. Naniniwala ba kayo na makakatawid to? Tumawid. Pagtawid niya ngayon, tumitingin ng iba, mahangin eh. Alam nyo guys, to cut long story short, nakatawid siya. Natawid niya to. Nang walang nangyari na hindi siya bumagsak. Gamit yung upuan lang na bicycle na may rim, tapos wala siyang hawak. Ganun katindi. Ito matindi ngayon. Dahil nakita nyo kung paano ko tumawid. Naniniwala ba kayo na makakabalik ako? Yes. Naniniwala ba kayo? Yes. Tumawid ulit? Nakabalik? Hindi nahulog? Grabe, 2 beses, oh. Ang tanong niya ulit, naniniwala ba kayo na kung uulitin ko pa, makakatawid ba ako? Yes. Kung naniniwala kayo, pwede bang isa sa inyo sumakay sa likod ko? Ganon ang sinabi ng ano? O, sinong first timer? Taas ng kamay. O, sir, pag ikaw ba'y sinabihan, naniniwala, sumigaw ka ba kanya naniniwala ka makatawid? O, sumigaw ka. Kung ako ngayon, yung tao, tanong ko sa'yo, 20 floor, hindi mo ko kilala. Ngayon lang, audience lang kita. Tatawid tayo, gamit ko yung bicycle, ikakarga kita. Tanong, sasama ka ba? Hindi. Ha? 20 floor, ha? 20th floor, tatawid tayo. Problemado ka ba sa buhay mo? Sasama, hindi? Ikaw, sasama, hindi? O, sasama. Alam mo, madali sabihin, sasama. Pero in reality na to, sa totoo lang, malabo to. Nung tinanong yung audience, alam mo, sinong gustong sumama? Taas ng kamay. Kaibigan, walang may nagtaas ng kamay. Sa isip ng tao, loko-loko ba ako? Loko-loko ba kami? Diba? Kung ano mangyari dyan, damay mo kami. Alam mo guys, maya-maya, minutong lumipas, meron makita sa building, isang bata. Isang bata, sumigaw. Ako, naniniwala ako na makatawid ka kasi nakita ko. At naniniwala ko na kaya mo kong bitbitin. Alam nyo guys, bata, naniwala. Naghanap ng tao, saan kayang tatay dito? Alam nyo guys, to cut long story short, binitbit siya. Tumawid, balikan pa. Sumasayaw pa yung bata, nagpe-Facebook pa. Ganon katindi. Grabe, ano? Oh, sabi niya, dapat kayo maka-experience dito eh. Alam nyo guys, believe na believe yung mga tao, pati yung nagbibideo. Sabi nung media, after nung bumaba siya, sabi niya, grabe ka, ang lakas ng loob mo. Sumabay ka doon, hindi ka ba natakot na maaksidente, mahulog, na pwede mo ikamatay, tapos bata ka pa? Ano sabi ng bata? Sisiw yan. Paano ko hindi maniniwala? Magulang ko yan eh. Kung naniniwala kayo guys, na kami na may-ari, i-treat nyo ng magulang nyo sa ganitong kumpanya na magdadala sa pangarap nyo kahit anong negative sa labas. Guys, hindi ka bibitaw sa kumpanyang to. Dahil dadaling ka namin dun. Hindi kami maarte, networker kami. Kahit saan nyo kami dadalhin, mag-organize kayo ng tao, kahit home party group presentation, sasamahan kayo namin. Yun ang advantage sa amin. Yun ang strength namin. Kumpara sa mga kumpanya na mga negosyanteng may-ari. Pag negosyante, nako, pupunta pa lang dami ng bodyguard, baka hindi mo na makamayan. Tama? Kami nagwa-one-on-one. Nagpupuyat. Ganun kami. Inaalala ko nakaraan, sa downline ko binabaan sa Bawan, medyo bago lang naman yung nanay at yung asawa. Siyempre, gustong umita, pero medyo wala pa sa wish yung utak. Dispera, pa eh.
Sabi niya, apply, mag-organize ako. Pupunta ako, nagmamadali ako. Pinalitan ko pa yung sasakyan. Fortuner ang dala ko. Sabi ko, teka muna, alas 12 na. Alas 2 ang schedule. Dali natin yung Challenger. Di na yung Challenger. Pagdating doon, walang tao. Yun ako po, akala ko yung magbabantay. In-approach ko. Alam mo ginawa ko? Invite ako sa kanila. Dahil bago pa lang, wala pang invite sila, lahat ng prospect sa labas, pinusakal ko ako nag-invite. Guys, hindi magagawa yun pag negosyante lang. You know why? Anong mayroon sa amin? We work with a passion. Gusto namin ang ginagawa namin. Hindi lang pera. Ang daming kumpanya nagtatayo ngayon, ang habol ng pera. Bakit? Lumaki si AIM. Lumaki si Uno. Lumaki si Royal. Bilyon ang naging may-ari. Magtayo tayo para maging bilyonaryo din tayo. Pero may business na iba. Pinipilit nilang linyahin pero hindi nila linya. Pero ang mindset lang nila, pag pumutok, kikita tayo. Pag hindi, okay lang, may negosyo naman tayo. Alam mo, mayroong kwento nga, isang kumpanya nagtayo. Ang reason ng may-ari, nagtayo, nagkaroon ng bidding, bumili ng global ng lote, dyan sa may EDSA, 250 million. Nauna silang kausap, ito installment, kay Global, cash. Sino may Global? Doc Ed, anong background niya ng doktor na yan? May-ari ng networking. Magtayo rin ako ng networking. Tama? Kasi, ang may-ari matindi. Guys, hindi ganun. Hindi lang dapat ganun. Yung may-ari po dapat nakaline up. Anong vision niya sa kumpanya? Paano niya maging mangyari yun? You know why ang vision namin? Kayo ang gagawin namin na kagaya namin dito. At paano ko masasabi yan? Kasi, nagawa ko yan. Alam ko yung formula. Alam kong proseso. Dahil straight na iba. Ano yung natira akong partner dito kasi tatlo kami may-ari. Yung isa nandun sa Mindanao. Si Dennis, online naman. Hindi ka magaling sa offline, tuturuan ka namin mag-online. Ang market mo dito, international. The biggest challenge sa company pinanggalingan namin, yung international, yung produkto. Hindi makakarating. You know what, dito pinapakilala natin is iWon. Darating ang time, magkakaroon tayo international. First world, second world, third world country. Papasukin natin yan. And very challenging yung products. Pero ang vision ng company, pag dumaming member, doon na mismo tayo sa lugar na yun, doon na tayo kukuha ng produkto para hindi na mahirap magpa-approve. Kung bakit nagkaroon kami ng ganun conclusion, dahil simple lang, nagiging problema na yan ang pinanggalingan namin. Based on the history, nakita na namin. Doon tayo papunta sa paglaki, guys. Hindi kami papayag ng kumpanyang to, uwi sa wala. Ang laki ng niris ko. Ang laki ng niris ni Dennis. Ang laki ng niris ni Vice Anthony. Sa akin na lang. I'm earning 25 million to 30 million a year. So, ang mindset namin, kahit lahat mawala na distributor, mag-create at mag-create at mag-create kami. O, isa lang yung sumagot. Yung iba, Ang pinakamaganda, kung kayo kasama na namin. Tama? Kasi sayang eh. So, very important to, guys. Ang palagi na namin sinasabi, maniwala kayo sa amin. Huwag niyo paniwalaan ng issue sa paligid. Dahil kami mismo nakaharap nyo. Hanggang ang kumpanya nag-pay out. Tandaan nyo yan, kaibigan. Guys, hindi magkakaroon ng problema. Pero pag walang payout, doon ka naman problema. Tingnan nyo mo kung gaano kami kaseryoso. Hindi pa gano'ng karaming taong laki ng opisina natin. Tama? Pero of course, sa belief na yan, kaibigan, habang naniniwala ka, maraming challenges dyan. Hindi biro yan. Yung mga challenges na yan, na pagdaanan mo, ito yung mga discouragement, maraming tao, wala na, magsasara yan si iWon. Pumunta ka nga dun sa opisina, walang tao. Siyempre, bago pa lang kami. After 2 years, 3 years, pumunta ka dito, sigurado, araw-araw puno to. Tama? Nung nag-start kami sa kumpanya namin, 1 year, wala rin tao eh. After 3 years, ang dami, pag pumunta ka nga doon, ang daksikan. Sige, ito sasabihin ko sa inyo. Pumunta ka, 10 years na yung kumpanya. Madami na. Ang daming kumpanya, 10 years na, stable na. Pagpunta mo doon, unquestion. Ano ang opportunity na para sa'yo? Pwede kang kumita. Pero the question kung yayaman ka. Dahil sa dami na ng kompetitor mo. Tandaan nyo, ibang kumikita sa'yo mayaman. Nagets nyo ako? Guys, success is a perfect timing. Very important yan. Law of first, hindi mo mabago yan. That's a law.
So kailangan guys, itong mga challenges na to, itong mga discouragement, everyday, hindi natatapos yan. Marami kayong ano dyan, marami kayong pagdadaanan dito. After natin ka nagsisil, kwento mo to, kayo first time, nako, huwag na sumali. Ikalukuhan yan. Tama? Maraming tao magne-negative sa'yo. Be ready on this. Mayroong kwento niyan eh. Mayroong isang kalabaw, nakawala. Ano mo nakawala? Nahulog sa ano? Sa may hukay. Ang lalim. Ang problema, hindi na maiangat. Sabi ng may-ari, wala na. Mamamatay na yan. Bumuaho. Lalagyan na lang natin, tatapala na lang natin ang mga lupa. So, kumuha ng mga pala. Hinagis ang mga lupa. Habang tumatama dito sa likod ng kalabaw, pinapagpag niya. Ang bilis, ang dami nagtulungan. Alam niyo, kada tama ng lupa, pinapagpag niya. Sa kakapagpag niya, ang lupa, umangat siya. Hanggat sa nakasula siya. Anong point ko? Yung mga discouragement na yan, na challenges na yan na pagdadaanan nyo, ipagpag nyo lang. Pag may negative, ipagpag mo lang. Huwag mo sapakin. Huwag ka makipag-away. Tama? Darating ang time, kaibigan, makikita nila, nandun ka na sa taas. Ganun ang mangyayari sa'yo. Huwag kang pumayag. Okay? So very important, guys. And last, of course, meron ako guideline eh. Of course, last, commitment. Commit your dreams. Hindi to madali. Hindi to overnight. Tandaan nyo yan. Hindi to instant. Commit your dreams. Don't stop until you become successful. Dahil pag nag-stop ka, nag-quit ka, yun na yung failure mo. Pero the moment hindi ka nag-stop, hindi ka failure. Normal sa una, hindi ka effective. Normal sa una, pagtatawanan ka. Normal, wala ang resulta. You know why? Merong kwento. Merong isang bata, pangarap niya yumaman. At wala na siyang option. May nakita siya isang opportunity. Habang kinakausap niya, true story to, habang kinakausap niya, pinaintindi sa pamilya niya, ang sabi ng pamilya niya, kalukuhan yan, bata ka lang. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Wala mangyayari sa'yo dyan. Utoy, tigilan mo yan. Alam mo yung ginagawa mo, hindi ka yayaman dyan. Sundin mo ko dahil magulang ko. Pero yung bata may katigasan sa ulo. Kasi nga, naniniwala siya eh. Nakita niyong vision. Alam mo itong batang to, tumuloy. Yung mga kaibigan niya, nung ini-explain niya, darating ang time yayaman ako. Pinagtatawanan siya. Pinagtatawanan ng batang to. Hindi siya pinaniniwalaan. Ang sabi niya, pag kayo naniwala, yayaman tayo dito. Pinagtatawanan. Walang may naniwala. Alam mo yung bata, tumuloy. Alam mo, every time na may encounter siya na hindi kilala, sinasabihan niya, darating ang time, yayaman ako. Pag naniwala ka, yayaman tayo. Alam mo, iilan lang naniwala. And lumipas ang panahon. Yung batang yun, nasa harap nyo na ngayon. When I started network marketing, 18 old lang po ako. Negative po magulang ko. Kulang na lang sapakin po ako. Tinatawil po ako. Tinataboy kami. But I catch the vision. Someday, etong mangyayari sa akin, etong pinaniniwalaan ko. Lahat ng batch ko, kaklase ko, walang may naniwala. Yung in-approach ko, mga in-invite ko, hindi ko kilala, konti lang naniwala. But right now, I made a right decision. Yung vision na pinaniwalaan ko na someday mangyayari sa akin, nangyari. Sino ako? Ano lang naman ako para magtayo ng kumpanya? Kaibigan, I came from the scratch. Hindi ako straight English nga, hindi ko magagawa, hirap ako eh. Pero yung pinag-uusapan, kung magaling ka mag-English, ang pinag-uusapan, experience. Kung experience mag-uusapan, malalim kami, 14 years na kami namin itong ginagawa. Isa kong kasama kanina guys, 20 years na. Ang importante guys, nakuha nyo right now, yung perfect timing. But of course, every day, convince yourself. Ang desisyon, kaibigan, hindi yung sumali ka. Ang desisyon, kaibigan, tandaan nyo yan. Every time na maraming magne-negative, every time na ninihirapan ka, every time na parang madilim na sa'yo,
Doon lalabas ang totoong desisyon. At ang desisyon na yan, kaibigan, tandaan nyo, kung anong nagawa niyong desisyon, yun ang magiging future mo in time. I made a decision. Whatever it takes, may sasama o wala. I don't stop. Hindi ako hihinto nang hindi ko makuha ang pangarap ko. Nakuha ko. Proven. Hindi madali. Struggles, challenges, sobrang tindi. Guys, nag-level up ako ng pangarap. At sinabi ko sa sarili ko at sa kasamaan ko, sinabi namin, hanggat hindi lalaking kumpanya, hindi kami titigil, kaibigan, ng pagtatrabaho para lumaki ito. At pag ikaw sumabay, kaibigan, tatrabahuin natin yung 5 years from now, buhay naman ang kwento namin, buhay nyo naman, kaibigan. Alam mo, nagkataon lang, sanay na kami sa discouragement, sanay na kami sa challenges. Pinagdaanan na namin. At kahit daanan namin, normal. Normal to, hindi to bago. Kasi dinaanan din namin yan dati. Ang taas ng awareness namin. Every time na may nagsasabi na, ay wala yan, magsasara kayo. Natatawa kami. Sabi ko nga, buti pa sila, alam nila. Kami nga hindi namin alam eh. Di ba? Ang galing naman nila. Kung sino nakakalam, ang Diyos lang. Tama? Guys, kahapon, niniram ni Sir Edwin yung kotse kong Challenger, Dodge Challenger. Kasi, ano ng anak niya? Ano tawag doon? Sa mga high school? GS. Sabi niya, Sir, pwede bang mahiram para haibal ko? Sana ko okay? Sige, sir, walang problema. Anong gusto mo? Cherokee, Challenger? Yung Challenger na, dalawa lang naman kami. So, Challenger. Pagbaba, palakpakan mga bata. Alam mo binabalik niya? Traffic sa EDSA. Nababasa niya habang huminto, Challenger. Alam mo kanina sabi niya? Alam mo sir, ngayon ko lang realize, yung sasakyan mo, bakit yun ang pinili mo? Kasi yun ang karakter mo. And that's right, sabi ko. Nung kinuha ko yan, lahat ng bagay, may meaning sa akin. Alam mo kung bakit ko kinuha yan? Kasi ganun ako. Every time na nasa-challenge ako, every time na may negative at may nagsasabi na hindi ko magagawa, mas lalo akong nanggigil. Mas lalo ako nasarapan. Mas lalo ako nagtatrabaho. Kasi masarap mabuhay na may challenge eh. Kaya every time na ma-encounter nyo, kaibigan, okay lang, hayaan nyo sila. Pag ikaw naniwala sa kanila at hindi naniwala sa amin, believe me, 3 years, 5 years from now, isa sa masasabi mo, kagaya sa kasama namin, sayang, kasama ko sana dyan. Nung nagsisimula pa lang, ang may-ari, kahit iimbitahin ko, sasamahan pa ako. Mag-organize ako, sasamahan pa ako. Ngayon, ang kumpanya, malaki na. Sayang yung opportunity. Guys, the pain of being left behind. And the pain, pag ang opportunity na wala. Na ang makikita mo, yung ibang taong nagkikwento, sana ikaw yun. Napakasakit yun. Guys, wag sana mangyari sa inyo. Yung mga nangyari sa iba na experience namin. Dahil kung hindi ako tumuloy, nung nagduma ng struggle na kanya, yung 1 year, 2 years, kung hindi ako tumuloy at hindi ako nagdesisyon, wala ako sa katayuan ko right now. Hindi successful. Guys, believe on the company. Hindi masasayang effort nyo dito. Kung sasayangin namin yung effort, sino masasayang dito? Sa totoo lang, kami. Kung ikaw first timer, nag-iisip ka, baka masayang pera ko dyan, teka muna, tingnan mo opisina namin. Milyon pinuhunan namin. Kung sino dapat mag-iisip ng sasayang pera namin, ang pera, hindi kayo, kundi kami. Kung masasayang ang nagsasabi kayo, sayang effort nyo, tingnan nyo muna schedule namin. Kung may pahinga kami. Para magsabi ka, ay baka sayang effort namin mawala. Schedule nga namin, hindi kami nagpapahinga. Yung kasama ko, si Vice Anthony, Mindanao, iniwan pamilya. Umiikot ng Mindanao. Tapos may Hong Kong. Si Dennis Villarosa, may negosyo na sa online. Kumikita yan. In-stop niya para lang mag-maintain dito sa mga tao. Diba? Abangan nyo next week. Baka siguro maririnig yun. Lucena na naman ako. Norte na naman ako. You know why guys? January pa lang kami nag-start na humataw ng todo. Alam nyo, sumabay kayo. Magbuo kayo ng team. Maliit man yan, papapalakihin natin. Hindi ka man marunong o baguhan ka man dito, walang problema. Hanggat hindi pa malaki ang organization na binahawakan namin, hanggat mapapansin ka pa namin. Dahil darating ang time, 3 years, 4 years, 5 years from now, malamang laki na ng organization. Sa sobrang dami guys, hindi namin matututukan lahat. Believe me. Pero yung ngayon na magsisimula, 3 years, 5 years from now, ito masasabi ko sa inyo,
Kahit na hindi man namin kayo matututukan, kaibigan, ikaw na ang gumagawa ng sarili mong network dahil resultado ka na. Okay ba yun? Guys, hopefully yung sisil na to, hopefully yung event na to, napagod ka man, nagutom ka man, but very important, guys, yung ma-lift up ka, yung pataas ang excitement mo, yung maniniwala ka 100%, don't stop. Paniwalaan mo kung ano nasa isip mo ngayon na positibo. Huwag yung negatibong bagay. Okay ba yun? So okay, dyan po nagtatapos yung toko. And of course, mayroon tayong raffle and mag-a-announce siya para sa mga nag-attend. And thank you, God bless us all. Sa mga membro dito, pag nag-organize kayo, maliit na grupo man yan, aside sa upline nyo, nandito kami na may-ari, willing tumulong sa inyo. At sa mga hindi pa kasali, sa first timer, thank you at nagpunta kayo at tandaan nyo to, guys, yung mga taong nagbitbit sa inyo, hindi po yan aksidente at hindi inyo yan pinagbigyan. Alam nyo, darating ang time, pangarap nyo sa buhay ang pinagbigyan nyo. Thank you and good evening. God bless us all. Okay, raffle. Ayan, so raffle muna. Okay, so I would like to call the presence of Vice Dennis Villarosa. So, Kuya Randy. So, yung... Oh, di pa naibigay ba? Ano pag tinawag, binigay? Wala? Ay, hindi ako tinatawag, pero hindi binigay. Okay. Binanose. Okay, so hold on. Next up, we got giving for the awarding of certificate for our top 5. So again, yung sinabi ko kanina, yung top 5 na naririnig nyo po isa sa nitong quarter lang, December, January, and February. Okay, so we will count again for the next na accumulation starting by March, April, and May. Okay, so for our top 5, Miss Ruby Rose Hembra. Yan, so may palakpakan natin. Yan, so Vice Dennis. So stay ka muna ate for pictorial later. Okay, our top 4, Mr. Elmer Suresca. Yan, palakpak, mga icon careers. So our top 3, Mr. Manuel Laude, Coach Rakim. Magingay naman ay Warriors. Okay, our top 2, Reginald Celestre. So wala si Proxy na lang si Vice. And of course, our top 1, Mr. Marlon Hembra. Small but terrible. Ayan, so pictures muna. Titigil tayo. Okay, picture. Okay, so just stay by guys. So, ito po yung tatawagin ko na top 10 accumulated to from nung nagsimula po yung I-1. Okay, so ito yung top 5 nitong quarter lang. So, yung top 1 natin, nagre-remain po yung top 1 natin, Mr. Manuel Laude Jr. First millionaires. Yes, and he's also first Millionaires Club member of I-1. Another palakpak! Yan naman palakpak niya sa top 1. Ayan, so our top 2, of course, Mr. Marlon Hembra. Kadikit talaga, grabe. And of course, our top 3, Mr. Elmer Suresca. Yes. Top 4, Raymond Mantica. Top 5, Joven Ripolio. Cabbage. And top 6, Michael Mendoza. 7, top 7, Reginald Celestre. Top 8, Dave Erwin Buok. Top 9, JV Trinidad. And top 10, Jester Ricardo. So this is for the overall top 10 po. Okay, so hindi na nagtatapos yung final natin. It will be okay, in June. So, yung July po natin, 17, that will be our first anniversary. So, we will announce further. And sa March
April and May, so hanggang June ang awarding, we will have another season. So, but hold on guys, so dyan lang po kayo kasi kayong magdodraw lots ng ating top winner, ay, top 10 tuloy, yung 10 na winners. Sana po yung ano? Miss April, can you please come over here? Yung ano po, yung numbers for the raffle. Excited ba kayo? Okay, so, yung hindi pa guys nakapalista, pwede pa po makahabol sa Sherwin. Can you get the attendance list po? And the numbers. So, yung top 5 at saka yung board of director natin yung hahawak ng ano bang meron dito? Okay. Alright, pwede natin palakpakan si Sherwin. Okay, so may pahabol pa po yung mga hindi nakasulat. Ay, sige, sir. Sino pa? Sino pa? Sige, ano pa po? Habol. Paano yun? May number? Yes, may number. Yung... Okay, so we will get the top 5 muna, 5 na single number. Ha? Manalo kayo ng ano, summit, mineral water. Okay, so for our first winner, okay, bunot. Pwede. Number 2. Number 2, si... ay, grabe. Galing pa ng Europe. Austria, Messina. Sino po? Ako kasi siyang nauna dito, maaga yan. Wala. Pero akit siya. Umuwi na. Umuwi na? Ayun lang, sayang. Early bird sana. Sayang. Okay, here you go, Vice Dennis. Oh, wala na ba uuwi? Oh, alam na. Hindi, okay, number 4. Mark Policios. Ikaw na naman. Ikaw na naman! From Laguna. Laguna, tama ba? Okay, mamaya, stay ka muna dyan. Okay, 2. Pwede siya i-ano. 2 numbers. Gets mo? Ilan na ba? Okay, get another. You can get 2 na number. Hindi, dalawang number naman. Tapos, Bawa, 1 or 2, 12 ipagsasabay. Gets mo? Pwede dalawa. Yes. O, dalawa na. Okay. Dalawa. Ay, isa pa. Isa. 9, una na buksan. Tawagin muna nila. No, to ah. the first. 90. 49! Una na buksan ko 9. Ah, okay. Hindi, bot. oh, meron. Meron ba? Meron. 94? Oo. Meron. O, meron. Si, ano, 94. Si Rod. Rod! Rod. Yung engineer ko to na downline eh. Hernice Junior! Ayan! Okay, 94. 9 yung una na buksan. So, 4. Ibalik ulit. Okay. Next winner, isa. Okay, from the top 1. Number 3. Number 3. Yung number 3, bingo. Si Pio Forest. Wala na. Akin na, alam mo na yan. Okay. Kaya nakakaintindi naman niya. 2 numbers. Dalawa. Dalawang numero. 8. Number 8, yung the first number. Number 83. Sinong 83? Chan-chararan. Entram. Entrampas. Cresjon. Ano ba sa ito? Entrampas. Mukhang dami na yun to ah. Nag-i-exist to? Entram. Sino si Entram? Wala. Entram Cresjon. Wala po? 3, 2, 1. Wala? Tarin Okay. na from 83, 38.
Yung dalawa, coach. Sayang, probinsyano yun. 4. 4. Ano to? 9 o 6? 9. 49. Number 49. Sid. Sid Kilala ko. Chapner. Si Hi, I'm Sid. Sid. Saan si Sid? Ayan, from Cavite. Ba't puros ay warriors? Ay warriors ka? Ay, yung mga first timer po, naglagay kayo dito? May nilagay ba? Ito. First timers? Nalo eh. O, pakibura. Okay, Vice, single number. Ay, si ano pala, si Elmer. Double na lang, sige, double. Number 6. Number 6. 6. And Pasensya na, Ilonggo eh. Malambot pa. Dalawang 6. number 66. Number 66, ang pangalan ay si Mar Bautista. Ha? Ayun. Meron bang first timer dyan? Meron bang first timer? Taas ka ng kamay, first timer. First timer. Taas ng kamay. Ilan na nanalo ng member eh. Lahat ng first timer, bigyan ng number. Oh, sige. Can you guys come over here? 1, Yakin po yun na lang. 2, 3, 4, 5. Ano? Ilan? Yung 5 din. 5. Yung first timer. Member na to eh. Okay. So yung 5 na first timer, can you guys come up and then bubunot ng isang number. Tandaan yung number nyo ha. Kunin Ilan lahat sila? Ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa. Ganyan na lang, oh. Basta ikaw, number 1 ka, number 2 ka, number 3. Ayun, pila. Yan, pila. Pila kayo Pila. dyan. Kasi ano pa. O, ito po, no? So, magkano tayo? Mag-imay tayo. Tulungan mo ko mag-imay. Dahil. Hindi pa, hawakan na sa number. Tandaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang 1, 2, 3, Ilan sila lahat? 5, 6,